And number two, sabi po niya, there are no articles of impeachment before the court after the order to return it to the House at wala raw pong naging presentasyon ng articles before the impeachment court as required in the Senate rules. So yun po yung basis niya for calling for the dismissal. Yung pangalawa niyong tanong, sinasabi niya na wala namang articles of impeachment. Ang articles of impeachment ho ay nandiyan, nasa impeachment court. Yung articles of impeachment ay ikinalakip doon sa writ of summons na isinerve sa kanya. Kaya siya nakasagot. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Pag-remand ng Senado sa impeachment article ni Sara Duterte noon, tila nabigyan pa ng bala ang defense team ni Sara para patagalin pa ang nasabing impeachment trial nito. Bakit po mga kabunyog, ano po ba itong ibig kong sabihin? Well, hima-himain po natin kung ano ang nangyari dito. Heto mga kabunyog, kung maaalala ninyo noon, pilit na pinadidismiss ni Bato ang impeachment trial ni Sara noon. Dahil mayroon daw nilabag ang Kamara sa umpisa pa lang, dahil sa issue ng one-year bar rule, na kung saan nagsumite ang Kamara ng higit sa isang impeachment complaint sa loob ng 1 taon at bawal iyon. Ito noon ang nirereklamo ni Bato kung bakit gusto nitong epa-dismiss na lang ito. Pero nagsuhisyon itong si Alan Cayetano na imbis na i-dismiss ang impeachment trial ni Sara, bakit hindi na lang ito i-remand or ibalik ang impeachment article ni Sara sa Kamara. So to be short the story mga kabunyog, nagbutuhan nga po ang mga senador noon at madaming pumabor na ibalik na lang ang nasabing impeachment article sa Kamara. So may the May I Honorable restate, Senator Mr. President? Judge Cayetano state the amendment to the motion and what the motion will now be. Thank may you, proceed, Senate sir. President. Dalawa ang pwede nating gawin. Ituloy o ibasura. Ang dismissal, ibasura. I am not proposing na ibasura. Yun nga ang pakiusap ko kay Senator Bato and I will restate it. Yung ituloy, dalawang klaseng ituloy. Bukas, babasahin and then i-issue yung summons. But that will not stop Senator Bato or any one of us from questioning pag binasa ng prosecutors tomorrow, yan ba ay fourth impeachment complaint? Balik na naman tayo sa step 1 ngayon. Yung remand ay ibalik sa House at maybe I can state it, Mr. President, no? So ang aking pong amendment ay ibalik sa House at ipa-certify sa House na number 1, including the circumstances na hindi nila violate yung Constitution in entertaining more than one impeachment complaint in 1 year. Number 2, na interesado silang ituloy ang impeachment complaint. At pangatlo, yung pangatlo, Mr. President, is really the judges nung 20th kung anong gusto nilang gawin. So nasa atin yon, hindi sa House, no? Ang problema, Mr. President, hindi ang 19th Congress ang sasagot nito, yung 20th Congress. Kasi kahit sumagot bukas na gusto nilang tumuloy at i-certify nila, paano kung yung 20th Congress ibalik naman? So I'm open to an amendment to my amendment. I'm just saying I think there is wisdom now in not dismissing. Ngayon mga kabunyog, na nasa Kamara na ang nasabing impeachment article, ginagamit na itong leverage or tila advantage ng defense team ni Sara para mapatagal pa at mapahaba ang hindi paglitis dito kay Sara. Dahil po mga kabunyog, kung maaalala po ninyo, pinadalahan ng Senado ng sumon itong kampo ni Sara. At nito lamang nakaraang araw mga kabunyog, sumagot na sila. At alam ba ninyo kung ano ang kanilang sinagot mga kabunyog? Kinu-question lang naman nila ang impeachment court ng Senado. At isa na nga dito yung pag-remand ng Senado ng impeachment article ni Sara pabalik sa Kamara. Dahil po mga kabunyog, heto yung argumento ng defense team ni Sara. Bakit daw sila pinapasagot ng Senado? Hinggil dito sa impeachment article, kung ang Senado ay ibinalik na ang impeachment article sa Kamara sa pamamagitan ng pag-remand nito. So bakit sila sasagot sa reklamo ng Senado kung wala na sa kanila ang impeachment article ni Sara o yung listahan ng mga reklamo laban kay Sara? Hindi daw consistent ang Senado kung ganun daw.
So sa madaling sabi ng defense team ni Sara, wag muna daw padalahan si Sara ng summon, hayaan muna daw ibalik ng Kamara ang nasabing impeachment article sa Senado. Kapag nasa Senado na daw ang impeachment article, doon na lang nila sasagutin ang nasabing summon ng Senado. Dito mga kabunyog sumagot ang spokesperson ng prosecutor team ng Kamara, hinggil dito sa reklamo ng defense team ni Sara. Heto mga kabunyog, panoorin po natin ang kanyang sagot. Attorney, magandang hapon po. Kunin ko lang po afternoon. yung komento ninyo dito sa pahayag dito sa answer ad cautelam ni Vice President Duterte. Sinasabi po niya dapat i-dismiss ang complaint dahil na-violate daw po yung 1-year bar rule, so void ab initio raw po itong reklamo. And number 2, sabi po niya there are no articles of impeachment before the court after the order to return it to the House at wala raw pong naging presentasyon ng articles before the impeachment court as required in the Senate rules. So yun po yung basis niya for calling for the dismissal. Okay, let's break down your question kasi multiple eh. Ano po yung una ninyong katanungan? Yung void ab initio dahil daw po na-violate yung 1-year Okay. bar rule. Yan ho ay liliwanagin namin doon sa reply. Ayokong prematurely sagutin yan sapagkat yan ho lahat ay ilalahad pag-file namin ng reply. Yung pangalawa niyong tanong, sinasabi niya na wala namang articles of impeachment. Ang articles of impeachment ho ay nandiyan, nasa impeachment court. Yung articles of impeachment ay ikinalakip doon sa writ of summons na isinerve sa kanya. Kaya siya nakasagot. Buhay na buhay ang articles of impeachment. Ngayon, regardless of the defect ng answer, dahil nga ad cautelam, hindi kinikilala yung jurisdiction ng impeachment court, we welcome this dahil uusad na po tayo ngayon. Ang importante, tumuloy tayo sa pre-trial, tumuloy tayo sa trial. Yung finally, yung pangatlo, sinasite niya na hindi tama na mag-proceed to trial dahil sinite niya yung may kamalian sa proseso at sinasabi niya yung impeachment rules number 1013 I think 1013 na sinasabi na dapat i-exhibit ng prosecution ang articles of impeachment. They are citing a rule that does not exist sapagkat ang nag-sponsor po nitong resolution na to na ipasa itong impeachment rules na ito ay si Senator Coco Pimentel. Yan ho ay hindi na-aprobahan ng Senado. So, wala ho yan sa impeachment rules. Ang effective, what governs the impeachment rules now ay yung Senate Resolution number 39 na walang nakasaad doon na dapat mag-exhibit o magpresenta ang prosecution ng articles of impeachment bago panagutin o bago pasagutin ang nasasakdal na opisyal. So yung sinasite nilang rule doesn't exist. Wala ho yun. So they're citing a rule na contrary to the existing rules on impeachment na resolution number 39. Ito po yung rules of impeachment na sinunod nila nung impeachment ni former Chief Justice Corona. Yan mga kabunyog ang naging sagot nitong si Attorney Bukoy, spokesperson ng prosecutor team ng Kamara. Well, tama nga naman, hindi naman sasagot ang kampo ni Sara kung wala naman laman yung summon, diba? So bakit sila sumagot? Dahil nga may reklamo ang impeachment court, at ano yung reklamo? Hetong impeachment article. So sa madaling sabi mga kabunyog, nandyan pa rin yung impeachment article sa Senado. Ito talagang mga abogado ni Sara, humahanap lang talaga sila ng butas or palusot para hindi lang matuloy ang paglilitis dito. Kahit simpleng pangyayari, pinapalaki na nila ang issue. Wag lang matuloy ang paglilitis kay Sara Duterte. Anyway, heto mga kabunyog, ang malaking tanong.
Planado ba ito lahat ng mga makasarang senador? Alam ba ni na Cayetano at Bato na kukwestiyonin din sa bandang huli ng defense team ni Sara itong ginawang pag-remand nila sa impeachment article ni Sara? Ano sa tingin ninyo mga kabunyog? Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.